Hello guys! Today is April 10, 2025. Today's video is all about Maya Business. Maya Advance by Maya Business. How I got an offer from Maya Advance by Maya Business. So, na-post na naman po ako. Sorry naman. So, wala naman pong special sa Maya Business account ko po. Napakasimple lang naman at nakaka-amaze lang naman na wala naman akong ginawang special sa Maya Business account ko, pero napakabilis ng offer ni Maya Advance sa akin, di ba? Bali, gumawa po ako ng account noong February 20 guys, and I got fully verified with my business Maya Business account in February 22. And then after I got fully verified, konti lang naman yung mga ginagawa kong transactions guys, below 5k lang talaga, cash in cash out, tapos buy loads for personal use lang, pero konti lang po yung mga buy loads ko. Wala pa yata akong 10 times na bumili ng mga loads for personal use, but I'm checking my Maya Business account daily talaga guys, almost 2 times 3 times daily, kasi cash in cash out ako sa Maya, sa other digital banks ko, tapos sa GCash. Parang pinapaikot-ikot ko lang guys yung pera ko, yun, cash in cash out. And then I got an offer from Maya Advance in April 4 guys. Upon checking my Maya Business account, yun nga, may offer talaga siya. And then in-applyan ko nga guys. Isasubmit mo lang naman, i-confirm mo lang naman na binasa mo yung terms. And then ang pinili ko lang doon guys is may mga options ka kasi doon kung para saan ba yung loan na hihiramin mo. Ang pinili ko lang doon guys is yung personal loan. So my advance offer me 1,500 for 30 days guys, 30 days terms. And meron lang po siyang, napakaliit lang po ng niya, ng interest, which is 97 plus only, 97 pesos plus only. So yun lang guys, nakakatuwa lang naman na na kailan lang akong gumawa ng Maya Business account ko, pero na-offeran agad ako ng Maya Advance na wala naman akong kakaibang ginawa ba sa account ko. Napakadalang lang na buy load for personal use, and then e-wallet transfer lang, ganun lang, cash in cash out lang sa mga wallet ko, sa ibang wallet ko, gamit si Maya Business, gamit yung Maya QR sa cash in cash out. Yeah, speaking of Maya Business QR guys, napapakinabangan ko talaga siya sa QR, like gagamitin mo siya guys sa sa digital banks na or online banking na may charge ang transfer, or may limit ang free transfer. Pag ginamit mo si Maya Business QR guys, is free talaga siya, free lang talaga guys yung transfer niya. Walang charge. Syempre sayang din yun guys, diba, yung 15 pesos, sayang din. Malaking bagay din yun guys, kung nakakailang, lalo na ako guys, is lahat ng e-wallets ko and digital banks is sinisigurado ko talagang kahit paano may laman. So napaka helpful po sa akin nung 15 pesos na nasa save ko kada transactions. Yun lang naman guys yung naging activities ko kay Maya Business. Konting buy loads lang, napakakonti lang talaga, wala pang 10 times siguro guys kung titingnan ko yung transactions ko, history ko. Tapos yun lang, yung e-wallet transfer, cash in cash out lang, konti lang din, below 5k lang guys. Cash in ako sa GCash using Maya Business QR, or no, Maya Business QR is from like Land Bank, ganun, free of charge. Pero kung kung magpa-transfer ka kay GCash, kailangan talagang pipill upan mo talaga yung form.
kailangan make sure mo talagang tama yung mga nilagay mong detalye. Hindi niya guys tinatanggap yung QR ni ano, yung personal QR mo kay GCash. Sa Paymaya naman, kung magta-transfer ka guys, number mo lang sa Paymaya. Yun lang, send money lang. Doon ka lang sa send money, pas number mo sa Paymaya. Free of charge din siya. Yun lang naman guys, yung activities ko. Tapos yun nga, na-offeran ako ni Maya Advance worth 1,500 gamit with the option of personal loan. Yun po yung pinili ko, personal loan. For 30 days. At ang charge po ng 1,500 for 30 days is 97.50 pesos only. And the documentary stamp guys is 0.92 peso pa ba yun? Hindi na guys, diba? Documentary stamp is 0.92 centavos ba yun? Ewan ko. Yun lang guys, sana kahit paano nakatulong po itong video ko, kahit paano nakatulong din or nagkaroon kayo ng idea na yun na nga guys, kung gagawa kayo ng Maya business account is napakadali lang po, napakadali lang. Isang primary ID lang po yung ginamit ko, is postal ID lang po yung ginamit ko para gumawa ng Maya business account. And magte-text naman si magte-text naman si Maya Business kung may error ka, kung kailangan mong i-resubmit yung video selfie mo, kung may i-correct ka sa ID mo, sa info na nilagay mo, yun lang. Tapos you will get verified agad-agad. And then yun na, ang ano lang siguro dun is meron kang ADB, yung daily balance, pupunduhan mo lang talaga siya guys ng kahit 1K or 2K daily, para lang mabilis kang ma-offera ng Maya Advance. Yun lang naman ang tingin ko dun guys. Tapos kung paminsan-minsan gamitin mo siya sa cash in cash out, buy loads, kasi may porsyento ka naman, may kita ka naman sa or may discount ka naman sa pag buy loads kay Maya Business. Ginawa ko lang naman talaga si Maya Business guys for personal use, kasi napaka useful po talaga siya since nagawa ko po itong Maya Business account ko. Ang laking tulong po niya sa akin, kasi nakakapag-transfer ako using banks, online banking, free of charge. Promise. Yun lang guys, sana kahit paano may natutunan kayo sa video na ito guys. And take note guys, I'm not promoting anything guys. I'm just sharing my personal experience na sana kahit paano nagkaroon kayo ng idea, at kahit paano nakatulong po guys. Kung nagustuhan nyo naman po itong video ko ito, pasensya na po kayo kung bulol po ako sa Tagalog, hindi ko talaga alam kung ano bang main language ko. Pasensya na po kayo, pa-subscribe na lang po, pa-tap na lang din po ang notification bell. If you subscribe, maybe I will subscribe back to you guys. And comments and questions are very much welcome po guys. I'm willing to answer any kind of questions, basta naman kaya ko pong sagutin. Thank you guys, bye until my next videos. Ingat po kayo. Thank you.